So, hi guys. So, ito ay continuation ng previous video ko regarding dun sa pag-acquire ng lot property. Lot property na nag-failed, 'di ba? So, medyo masakit yung part na yon, pero kailangan kong mag-move on doon. At yun nga, since kailangan ko mag-move on doon, naghanap na ako ng bagong pwedeng mabilhan ng lot property only. So, may nakita na akong land developer na medyo kilala din siya. Malaking developer din. At so far, maganda naman yung reviews ng mga clients nila. Kaya yun, gusto kong kumuha sa kanila. Pero I'm still thinking about it. Yung reason ko, bakit gusto ko ng lot property only, kasi first reason, you still have time to save for the budget para sa house construction mo. Hindi ka mapipresyo na, oh my God, kailangan ko nang ilabas tong 1 million na to o 500,000 or kung magkano man yan. Kung magkano yung pera mo dyan na naipon mo, kung gusto mo mag-start ng construction ng bahay mo, at least ikaw yung masusunod. 'Di ba? Walang pressure doon. Bahala ka kung kailan mo gustong start ng construction ng bahay mo. Bahala ka kung kailan mo gustong tapusin yung construction ng bahay mo, 'di ba? So at least pag lot property lang, kunwari nag-ipon ka 200,000. Start mo na yung poste ng bahay mo. Then kapag naubos na naman ang budget mo, ipon ka na naman ulit. So ganun, walang pressure. Wala kang masyadong commitment doon. At saka ikaw nga yung masusunod sa timeline kung kailan mo gustong tapusin yung house construction, 'di ba? Then second, ikaw yung masusunod sa design ng bahay mo. So, yun yung pinaka gusto ko. Gusto ko yung ako yung masusunod dun sa design ng bahay ko, 'di ba? Syempre, i-base mo din sa budget na afford mo. Mahirap naman kung sobrang laki ng pangarap mo, tas ito lang pala yung budget mo. So, kailangan yung realistic din na sa tingin mo, maa-afford mo. So, yun yung dalawang reason bakit gusto ko ng lot property only. So, yun. So, 100 square meter nga pala yung nakita ko. Actually, nag-fill up na rin ako ng form, charot. So, medyo na-excite lang din ako. Pero I'm still thinking about it. Pinagpipray ko pa talaga ng bongga kasi ayoko na rin naman sanang magkamali. Kasi nga pangarap kong magkaroon ng lot property na masasabi kong akin. Yung ako mismo yung nagbayad. Yung masasabi kong pinaghirapan ko to ng bonggang-bongga. Galing to sa pinaghirapan ko sa sahod ko. Yung ganun. So, yun. Kasi gusto kong magkaroon ng investment lot property. Kahit hindi, actually hindi ko naman talaga kailangan ng mga lupa kasi meron naman kaming lupain, hindi naman sa pagmamayabang, charot. Pero syempre sa mga magulang namin 'yun, 'di ba? Gusto ko rin ma-feel na kaya kong bumili ng sarili kong akin. So ganun. Kaya gusto kong i-push yung pangarap ko na 'yun. So yun nga. At dahil gusto ko na nga mag-down payment doon sa lupa na 'yon, syempre isisingit natin ang benefits ng credit cards. So guys, alam nyo, talagang nire-recommend ko tong RCBC na to kasi mayroon silang Only Pay Unlimited Installment, 'di ba? Kunwari magda-down payment na ako doon. So i-credit card ko lang, ita-transfer ko doon, bank transfer, 'di ba? Using my credit card, Only Pay. O 'di ba? So i-unlimited installment ko siya. Pero doon, fully paid na yung down payment ko. Sa bangko na lang ako magbabayad using my credit card. O, diba? Ang ganda. Kaya alam nyo guys, hindi nakakatakot mag-credit card. Basta't gamitin mo lang talaga siya ng tama. Use responsibly. Charot. Ganun. So, yun. Malaking bagay talaga ang credit card guys. Huwag nyo lang gamitin sa mga luho nyo. Gamitin nyo lang talaga sa mga bagay na sa tingin nyo may value yung mga paggagastusan nyo. So, yun lang yung opinion ko ha. Hindi ko naman hawak yung mga desisyon nyo kung gusto nyo magbili ng eme-eme dyan using your credit card. So, wala na ako doon, labas na ako doon. Pero yun nga sa akin, advice lang, 'di ba? Kasi as hampas lupa, gusto ko talagang ma-maximize yung credit card ko. Magamit siya ng tama. Kasi syempre, hindi naman tayo anak ni Henry C. Hindi naman tayo tagapagmana ni Henry C, guys. Kaya, super minamaximize ko talaga yung benefits ng pagkakaroon ng credit card hanggat maaari. Hindi naman ako swipe here and there. Awa ng Diyos. Sabi ko, Lord, tao lang ako, madali rin ako matukso sa mga
mga bagay-bagay na paggagastusan. Siyempre, babae tayo, mahilig tayong magbili ng mga damit or bag or ganyan. So, awa naman ng Diyos, kaya ko namang pigilan yung sarili ko. Talagang awa ng Diyos talaga, nakokontrol ko. Hindi ko to magagawa ng ako lang. Nagagawa ko to by God's grace and guidance. So, kaya yon, wow, naisingit pa yon, ganun. So, yun guys, mabalik tayo dun sa lot property. So, yun nga, ito yung RCBC ko, yung gagamitin ko. Recommended ko talaga guys, ang Unlipay ng RCBC. Malaking bagay talaga ang mayroong credit card talaga. Imagine mo, dahil sa credit card mo, makakabili ka ng lupa. 'Di ba? Kaya malaking bagay siya. Iba talaga yung pakiramdam. Na wala kang cash pero may credit card ka. Parang nakaka-boost siya ng self-esteem. Parang mas namomotivate kang magtrabaho at maghanap buhay ng maghanap buhay. Kasi, syempre, kailangan mong bayaran to sa bangko para hindi masira yung pangalan mo. Ganun. So, yun yung plan ko. Kaya, a-update ko kayo kapag nag-go na talaga ako o nagpirma na ako ng mga documents. May ganun. So, yun po. Kaya sa mga walang credit card dyan, mag-apply na kayo ng credit card sa RCBC. So, yun. Recommended ko talaga ang RCBC pagdating sa mga installment. Hindi talaga mabibreak yung budget mo. Kasi unlimited installment talaga ang RCBC. Marami akong credit card, pero RCBC talaga yung the best pagdating sa installment. Imagine mo, kahit 20 pesos, pwede mong i-installment, guys. Grabe. So, yun. Kaya recommended ko ang RCBC. So, yun talaga. Kaya, yun lang for today's video. I hope may natutunan kayo doon sa pag-acquire ng lot at gamit ng credit cards. So, yun guys. Sana may natutunan kayo. At i-update ko din kayo soon kapag nag-decide na rin akong ipa-refund yung nung binack out naming property at kung legit ngang matatanggap ko yung check. Pero anyway, marami namang nagpa-refund na. Nakuha naman nila. So, yun lang po.